kanya. Kawawa lang yung naiwan. Nanlaban pang araw eh. At 2 pulis. Wala namang kasalanan yung mga pulis eh. Sino kaya magkagagawa yun? Hindi ako makadaan eh. Nakaharap sila. Sundan natin si Professor Lee. Bilisan mo. Di ba ito yung ang bahay ni Steve Lee? Tama bang sinundan natin? Yes, attorney. Sa kanyang kotse nga lang ako nakatingin kanina habang nasa daan tayo. Bakit niyo siya kailangan patayin? Bakit? Dahil yun ang plano ko sa kanilang lahat. Kasama rin ba yung 2 pulis sa paghihiganti ninyo? Sinabi ko na sa inyo na walang may dudulot na mabuti kapag pinairan niyo ang gusto ninyo. Araw-araw kong naririnig ang sigawan at pagmamakaawa ng 20 sundalo habang isa-isa silang namamatay. 28 taon na akong hindi pinapatulog ng mga hinain nila. Iisa lang ang rason ko kaya ako nabubuhay. Ang ipaghiganti ang pagkamatay ng mga taong namatay sa malayelong dagat mula sa malulupit na opisyal na nangakong kakampi nila. Yun din ang ibibigay ko, Johnny. Dahil yun ang nararapat. Kanino ang paghihiganting yan? Ano ka mo? Bigla akong napaisip na yan. Naghihiganti ba kayo dahil trinidor sila ng mga opisyal nila? O baka nakukonsensya kayo dahil kayo ang nabuhay at hindi sila? Hindi niyo pa ba alam? Yung 2 pulis na pinatay ninyo ngayon, may mga pamilya din silang naghihintay sa kanila. Hindi yung paghihiganti. Idinamin niyo lang sila. Kung pipigilan mo gusto kong mangyari, kaya rin kitang isunod sa kanilang lahat. Inasahan ko na yan. Dahil alam kong ako lang ang pwedeng pumigil sa inyo. Kahit na ikamatay ko pa. What do you want? Are you following me? Ang sabi mo, hindi mo siya kilala. Si Steve Lee ba? Pinakilala lang siya ng alumni ng MIT. Iniisip ko kasi mag-invest sa business niya. Mahirap na maging stagnant lang ang pera ko sa bangko. We must invest. So you just met him, huh? Whatever you say though, I still think na ikaw ang city hunter na kailangan naming bantayan. City Hunter? Ako siya? Puro gulo lang talagang alam mong gawin, ha? Dinidescribe mo ba sarili mo sa akin? Nung araw na dinala si Oscar Lee sa amin, nung targetin ng sniper si Seo nung presidential campaign, nung may kidnapping na nangyari, nung may video incident, nasaan ka at anong ginagawa mo? Sasabihin ko ba? Ano? May legitimate alibi si Johnny Lee? Check namin ang credit card history at kinumpara namin sa dates natin. May transaction sa lahat ng incidents. At madali rin makonfirm nilang hotel CCTV na nandun siya ng mga oras na yon. O kung sakaling umalis man siya, iba-ibang babae ang kasama niya. Nakakahanga ang lalaking yun, di ba? Pero nung araw na muntik nang mabaril si Randy Seo ng sniper sa hotel, doon lang siya nawala ng alibi. Nag-check niyo ba yung pagbaba niya? Attorney naman, mahirap malaman kung ilang oras siya nagtagal sa pinuntahan niyang hotel eh. At isa pa, 2 hanggang 6 ang elevator ng mga hotel. Check out time na lang. Pangalan ng babae ang gamit niya minsan. Gusto niyo bang tinan ko yung CCTV nun? Siyempre naman. Ay,
Wala na namang uwian ng ilang araw. Sandali lang. Ang location ng Rich Hotel na pinuntahan niya ay nandito. Nandito naman ang Plaza Hotel. Dito ang Kingdom Hotel at sa kabila naman ang Marina Hotel. Halos ikutin niya ang Seoul. Sandali. Yung convention center kung saan muntik makidnap si Seo ay nandito. Yes, attorney. Yun yung araw na pumunta siya sa Rich Hotel. Which is just 7 to 8 minutes away. Pagkatapos, ang Kingdom Hotel naman ay malapit sa SBS station. Kung titingnan natin, ang layo lang sa pinangyarihan ng event ni Oscar Lee ay 4 na kanto. Ginagawa niya ang misyon niya pagkatapos niyang dalhin ang babae sa malapit na hotel para gamitin na isang alibay. Kung si Johnny Lee ang city hunter, siya rin ang nagpaplano ng lahat. May result tayo ng DNA. Gagamitin yung proof. Kailangan lang makakuha ng sample kay Johnny Lee. Pwede ko kausapin ng Red Cross. Kunwari, may blood drive sila. Papuntahin sa office niya. Siguradong hindi siya mag-volunteer na mag-donate. May iba pa bang paraan? Pinatay ni Kapitan yung 2 pulis? Totoo ba yan? Oo, Dindo. Wala siyang pakialam basta magawa niya ang gusto niya. Yun din ang gagawin niya kay Francis Kim pagbalik niya dito. Ano nangyayari sa kanya? Hindi naman siya ganyan eh. Titigil lang ang tulad niya kung may biglang sasalungat sa plano niya. At yun ang balak kong gawin. Kumapama ka. Nakahanda ako. Johnny, ano ka ba naman? Tama na kaya to. Kalimutan na lang kaya natin ang lahat. Hindi pwede. Marami nang naghirap at nahirapan sa ginawa ng mga kalaban niya. Itutuloy ko yun kahit anuman ang mangyari. Kung sa bagay, tama, totoo yan. Mas mahirap yung mabuhay na lang sila na parang wala kasalanan. Ang problema lang, pinagdududahan na ang bawat kilos ko ni Prosecutor Kim. Ano? Nakita na niya ako lumabas sa bahay ni Papa. May sample na rin siya ng dugo ko. Nakuha niya dun sa pagkabaril ko noon. May ginawaan bang masama? Ikaw nga ito tumutulong eh. Mahuhuli ba nila o hindi mo binigay yung ebidensya? Gano'n ba sila tumanong ng utang na loob? Huwag ka na masusugatan ha. Mag-iingat ka na. Kahit mag-donate ka ng dugo, okay? Ang kakapal ng mukha. Sa local news naman, Ibinali ngayon ng Prosecutor's Office ang pagdududa sa City Hunter dahil sa patuloy nitong paghahasik ng krimen sa buong bansa. Huling insidente na ang pagkamatay ng dating congressman na si Oscar Lee kasama ang 2 pulis na nagbabantay sa kanya. Hindi pa maibigay ng prosecution ang kanilang nalalaman tungkol sa kaso pero alam ng lahat na binabantayan na nila itong mabuti. Hindi pwede. Hindi magagawa ni Johnny ang pumatay ng tao. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Oh, si tita to ah. Siya nagpunta dito. Professor ka na pala. Napakabata mo pa. Siguradong tuwa-tuwa ang mga magulang mo sa'yo. Kumain ka na. Lalamig na yan. Nawalan ako ng gana. Wala akong mama na pwedeng pagsungitan. Nagkaganito ako dahil lumaki akong walang ina. Wala na ho akong mama. Hindi ko siya nakilala. Marami na palang students ang nag-drop out dahil sa sobrang taas ng tuition. Pero ang endowment fund ng Newman University ay nasa 500 million. Anong gagawin nila sa savings nila? Okay ka na ba? Huwag yan dito! Bakit ba? Iniiwanan mo lang to sa mesa mo eh. Basta huwag yan! Grabe ka naman, nanghihina na ako eh. Hindi na ako makalakad.
Lahat na lang binibigay ko sa'yo mula noon, pero isang energy drink ay pinagdadamag mo pa. Ibibili na nga lang kita. Ilan ba? Kahit ilang boxes pa. Basta huwag mo lang itong gagalawin. Okay? Pwede ba? Bakit? May nagbigay sa akin ito eh. Sino? Si Nana? Hindi siya. Si Nana lang yun eh. Ang arte mo! Huwag sabi! Ikaw talaga. Sabi nang hindi eh. Okay? Ang arte mo ha! Inumin ko ha! Bakit kayo nagkapasa? Saan ho nanggaling yan? Hindi ko nga alam na meron nito. Napansin ko lang kanina habang nagbibihis ako sa bahay. Bago lang po ito. Wala ba kayong kasama sa bahay? Wala na akong kasama. Nag-iisa lang ako. Kahit mga kapatid o kamag-anak? Wala, Dok. Ayon sa findings, mamaga ang spleen nyo. Kaya kayo nagkakaroon ng mga pasa-pasa. Medyo malala na. Sorry man, pero kailangan nyo ma-confine. Hindi ako papayag na umuwi pa kayo. Iko-confine niyo na ako? Leukemia ang sakit nyo. Kailangan nating malaman kung anong klase yan. Merong myelomatic at lymphomatic leukemia. Dito na muna kayo. Sisimulan na natin agad ang treatment. Kung myelomatic, maghahanap tayo ng blood match para masimulan na ang marrow transplant. Dok, parang biglaan yata ang lahat. Ganun siya ka-urgent. Kaya kumilos na tayo. Dr. Kim, pakitulungan si Ma'am. Sandali lang. Hindi ko pa naisasara ang tindahan ko. Pwede bang ayusin ko lang muna ang tindahan? Babalik din ho ako agad. Kung ganun ho, kayo ang bahala. Pero, babalik kayo agad. Doktor? Ang leukemia, hindi naman namamana yon, hindi ba? Tama ho ako? May leukemia ako. Ang akala ko naman simpleng pagod lang. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin makita ka, anak. Nasaan ka na ba? Makikita pa ba kita, anak? Bumalik ka na. Kailangan ka ni Mama. Gusto kitang makita, anak. Isang order ng kiwi juice at isang orange juice, please. 200 lang po, ma'am. Narito ako para kay Francis Kim. Dahil kay Francis Kim lang.
Welcome to Gusto ko ng kape mo at gusto kitang makausap. Maghihintay ako. Excuse me. Kung hindi ka o-order, kami na lang. Sir naman, dahan-dahan kayo. Baka ho kasi magkapikunan kayo. Okay. Sorry ha. Nakita ko to sa gamit ko. Sino yan? Siya yung taong may dahilan ng aksidente ng mga magulang ko. Kinolekta ko na lahat ng ebidensya kung sakaling buksan ulit ang kaso. Reinvestigation? Sa loob ng isang araw, naging biktima at naging salarin din ang papa ko sa nangyari. Nalaman ko na lang kasing nagbago ng testimony si Lyndon Bay na nag-iisang witness sa aksidenteng yun. Pinilit ko siyang hanapin sa directory, pero parang nagbago na yata siya ng pangalan, hindi ko na siya nakausap. Pero nung isang araw, bigla ko siya nakita sa karaoke. Pinilit kong sundan yung pinuntahan niya. Yun naman yung nangyari yung video ni Nikki. Sa karaoke? Baka naman kamukha lang. Kalbo siya eh, at kulit yung buhok niya sa gilid ng ulo. Sandali. Hindi ka ba nagkakamali? Sigurado ako. Nakita niya si Francis Kim at nagbago siya ng statement pagkatapos nun. Malamang binayaran na siya magsinungaling. Okay. Ano ngayon ang gusto mong mangyari sa Francis Kim na yan? Ayoko naman siyang mamatay o mapahamak dahil doon. Gusto ko siyang mahuli ng City Hunter at madala sa prosecutor's office para doon siya managot. Para makita ng lahat, hindi siya mapagkakatiwala ang tao. At gusto kong makilala ng lahat ang totoo niyang pagkatao. Totoong pagkatao? Marami pa ako nalaman sa pagkatao niya. Yung foundation niya. Puro katiwalian. Di ba yung City Hunter? Hindi naman siya pumapatay ng tao. I don't know. Basta alam ko hindi siya murderer. Eh, yun naman pala eh. Sige na. Teka, sandali lang, Johnny. May ibibigay ako. 아무런 말도 떠오르지 않았어 너의 얼굴 다시 볼 줄 정말 몰랐어 내 마음 Tingnan mo yung... Lindo, ikaw si Lyndon Bay, hindi ba? Anong nangyari? Bakit mo ako pinakausapang bantayan si Nana noon pa? Ano ba talagang nangyari? Sabihin mo sa akin kung anong totoong nangyari. Oo, Johnny. Sasabihin ko. Huwag kang mag-alala. ang puso ko Ay sa'yo lamang. Mula noon mahal ko. Hindi kita iiwan. Ang problema nun? Huwag niyo naman po akong iwan! Hindi ko po kaya mawala
Bigla naman nagpasuray-suray eh. Hindi yung lalaki driver ng kotse. Kotse niya yung biglang dumating at bumangga doon sa sasakyan ng mag-asawa. Ikaw ang witness ng banggaan, hindi ba? Oho. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Papalitan mo ang testimony mo. Papalitan ko sinabi ko sa pulis. Malinaw ko nakita na kayo po yung bumangga doon sa kotse ng mag-asawa eh. Nasa probation ka. Dahil sa kaso mong gambling, hindi ba? Pwede namang sabihin kung nagsusugal ka ng oras na yon. Bakit naman ako nagsusugal? Nasa probation nga ako eh. Isa pa, papunta talaga ako sa birthday ng tatay ko noon. Kayang-kaya kong palabasin na nasa sugalan ka ng mga oras na yon. Ano? Kapag nalaman nila na nagsusugal ka ulit, sa kulungan ang bagsak mo. Pero bakit naman? Teka, Gulay na yung lalaking na aksidente, hindi ba? Hindi na siya makakapagsalita. Pero ikaw kaya mo. Bilang ganti, sisiguruhin kong hindi ka na maghihirap. natakot ako eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko naman kaya magpakamatay. Pag naiisip ko si Nana, unti-unti ako pinapatay ng konsensya ko. At ngayong alam mo na, medyo nabawasan na yung hirap na nararamdaman ko. Johnny, maniwala ka. Gagawin ko lahat, magbayad lang si Francis Kim. At dahil nga alam mo na rin, iniisip ko na, aaminin ko na sa mga pulis ang ginawa akong kalokohan. Johnny, pasensya ka na itinago ko. Ngayon mas kilala ko na si Francis Kim. Agent Kim, ito ang findings ng committee. Dahil sa merits na nakuha mo sa sniper incident, they decided not to discharge you from service. So that means you can stay. Talaga, sir? Kaya lang, Kaya lang, hindi ka nahahawak ng VIP. Just stay with Nikki Choi. Wala ka pa rin sa sweldohin ng 6 months. yes, sir. Thank you, sir. Salamat po. Hindi ka na matatanggal. Mas masaya ako ngayon kaysa nung natanggap ko yung offer dati. Since hindi ako natanggal, ililibre ko kayo. Dapat lang, kapag nawala ang magaling sa judo, sino pa magtuturo sa amin? Alam naman ako. Sinabi mo pa. Halika na doon, kumain na tayo. Tara! Ah, Nana, ang galing mo naman. Hindi ka natanggal pagkatapos ng second probation. Bago naman yung probation, alam ko namang may nagawa akong maganda sa opisina namin eh. Salamat na rin sa kanya. Okay, simulan na natin! Sayang ang galing at ganda namin kung magkukwentuhan lang. Training pala to? Akala ko punching bag ako pantanggal ng stress eh. Ah, ganun ah. Agent Kim, humihingi yata sila ng matinding training. Huwag kang mag-alala, yun ang makukuha ng buong team nyo ngayon. Master, nabibiro lang ako. Ano ba? Bakit ba ganyan? Baka masaktan ka. At bakit? Kakayanin mo na ba? Kapag malapitan, nakikita ko kung gaano ka kakinis. Ano ba sinasabi mo sa akin? Hindi tayo magtitrain? Gusto ko mag-training. Tama na nga.
O yan. Kunin mo na. Sabi mo magbabatian naman tayo. Alam mo na namang hindi ako natanggal, di ba? I-congratulate mo ako katulad noon. Siya nga pala yung recipe ng kape ko. Ayoko sanang sabihin sa'yo eh. Pero sige na nga. Pinaghahalo ko na kagad yung kape ko. Tulad ng kape sa lounge natin, tapos dinodoble ko lang kahit nalagyan mo ng ice, masarap pa rin. Para kahit wala na ako, alam mo na kung paano gumawa. Importante din yung dami ng tubig, ah. Nakikita mo ba tong linya na to? Kapag Tama na. Pati ba yan? Hindi ka ba nahihiya? Desperada ka na ba? Dahil gusto kita. Nana, Kahit na palaging nagagalit ka sa akin, gusto pa rin kita. Sinabi kong tama na yan. Hinalikan lang kita dahil naisipan ko lang. At marami kayong naghahabol dahil sa isang halik lang. Na kailangan ko pang kumuha ng number para ma-date lang kita, ganun ba? Hindi ko gusto ang tipo mo. Gusto mo bang bigyan kita? Nang salamin para makapagsalamin ako. Alam ko namang hindi akong babaeng magugustuhan mo eh. Hindi rin naman ikaw yung gusto kong lalaki. Kaya lang, gusto pa rin kita eh. Palagi pa rin kitang hinahanap araw-araw. Nababaliw ka na. Oo na. Alam ko kung ano yung tsura ko ngayon. Pero kasi, gusto kong maging totoo sa'yo. Hindi na nga lang kita papansinin. Klingi ka eh. Hindi. Tama ang ginawa mo, Nana. Maganda ang may gusto. Walang masama dyan. Break na kayo ano? Sabi na eh. Ay, ang mga babae talaga. Madali magkagusto, madali rin naman magsawa. Alam mo ang dapat mong gawin? Alam mo yung term nila sa dating, yung tinatawag nilang push and pull? Namaster ko na ang move na yun. Lumabas tayo minsan. Tsuk, tsuk. Bibigyan kita ng pointers. Hindi ka ba busy ngayon? Dapat siguro magka-reorganization dito eh. Kung ayaw mo, okay lang naman eh. Puro wasabi naman yung kinain sa sushi kong dala. Ang hangtila. Sinabi mo pa. Buti nga you went with us eh. Ganito palang feeling. Mag-aaral na akong mabuti para makapasok na ako sa college. Makakapasa ka na ba? Why naman? Mataas na kaya ang grades ko ngayon. Aber, nasa na mataas na grades mo? Nakao ba yung number niya, Professor? Professor! Yung eyes mo ha, ako lang tignan mo, Milang. Little kid, bakit kita pag-aaksayang tignan ha? Ang arte-arte mo kaya, halika na nga. I will not go with you. Huwag ka nga umarte dyan na parang girlfriend kita. Bigyan mo nga ako ang init eh. Heto, may dala ako para sa inyo. Ano yun? Chairman Kim, nasa na ang pangako niyo ng mga tuition namin? Nasa na? Ang sinabi niyo nun, mahahati ang halaga. Ang hinihingi lang namin ay ang pinangako niyo. Pumasok kami sa eskwelahan ito, hindi para ma-hold up. Kaya ngayon, masyado na kami nagugutom para makapag-aaral pa. Republic of Korea! Kung
matitikman din namin ang ipinangako mo! Wala kaming kinabukasan. Si noodles ang kinakain namin? Mahirap kayang mag-aral ng gutom. pa lang! Totoo ba talaga yan? Maririnig na... Oo naman. Isang semester kasi 10,000 ang tuition, 20,000 a year. Tapos may tutoring pa sila sa English. At syempre kailangan pa ng allowance. Tapos nag-rent lang ang karamihan sa kanila. Kaya mahirap magpaaral ng college. Kaya kapag wala silang pera, hindi na sila nakakapag-aral. Naranasan ko rin yan nung college ako eh. Kung gano'n, you were poor pala when you were studying. Nakikita mo ba yung kalat na yan? Kailan mo ba nakinisin? Aba, miss. Dahan-dahan ka ng pagsasalita. Nandiyan yan dahil kakatapos mo lang kumain. Nagdadahilan ka pa. Nakikita mo bang may laman pa? Tatanggalin mo ba yan ay patatanggal kita? Miss, hindi mo kailangan magtaas ng boses. Ano naman ngayon? May rule tayong throw your own trash, hindi ba? Yun ang nasa labas, hindi ba? Marunong ka bang magbasa? Ano ka mo? Sa nakikita ko kasi, you're acting like you own this place. Pero kasama ka sa mga tao nagrarally sa labas. At hindi mo maitapon ng dumi mo. Akala mo ba ikaw lang dapat na pagsilbihan ng lahat? Ano bang pakialam mo? Kung ganyan ang ugali mo habang mataas ang tuition ninyo, ano pa kaya kung ibinabana ng school? Lumipat ka kaya sa mas mataas pa? Oh, inumin mo to. Siguruhin mo itatapon mo, ha? G.G. Kim, English Major Department. Pwede na to. Nasaan na siya? Dindo, kumpleto na ba yon? Wala ka bang iniwan? Oo. Bakit? May kulang ba? Wala naman. Okay na. Iginawa din kita ng japchae na paborito mo ipaluto sa akin. Sarap. Bakit nga bang sarap ko magluto? Hindi ba palagi mo akong kinukulit na igawa kita ng japchae? Kaya yan ah. Puro beef lang ang lap niya na. Kahit na palaging nagagalit ka sa akin. Gusto pa rin kita. Mamaya na ako kakain. Saan mo punta? Paris muna ako. Di ko pa masyado magaling eh! Johnny! Napagod ako kanina kaya pala nagugutom ako eh. Buti na lang, hindi nila ako tinanggal. Kailangan ko ng driver. 짜릿해진 기분인가 이런 느낌 처음인가 마법에 걸린 것 같아 널 볼 때면 조심스레
nandito na ako. You got my heart. Sa dating hotel tayo. Ecstasy Hotel sa Dusan Intersection. Let's go. Medyo gabi na. Okay. Napagod ka ba? Oo eh. Ang likot mo naman eh. Baka naiinitan ka na eh. Bakit? Gusto mo makita agad? Hey, masyado malakas. Mabingi ka ba? Sweet mo talaga. Alam mo, ikaw yung type ko eh. You're not the type na magiging clingy. Besides, marami ka ng experience. That's what I like. Iba kasi kapag naging mabait ako, nami-misinterpret na type ko na sila. Ano ba? 2 minutes na lang yung hotel. Pwede bang dun yun na ituloy yan? Bakit nakikialam ka? Is this really happening? Pwede tayong mahuli ng misdemeanor kapag nakita tayo ng pulis. Mamili ka. Sa hotel ba tayo ngayon o sa police station? Sandali nga lang. Bumaba ka. Bumaba ka. Ano ba problema mo, miss? Kukuha kita ng taxi. Umuwi ka na. Ayoko na umuwi. Sa impyerno! Ano bang ginagawa mo? Ba't ikaw? Ano bang ginagawa mo? Nagsiselos ka ba? Hindi, no? At isa pa, hindi ako magsiselo sa ganong klaseng babae. Kung ginagawa mo to para layuan kita, hindi na kailangan. Nararamdaman ko to eh. At hindi ko naman ipinipilit sa'yo. Kung talagang gusto mong mawala ako, maghanap ka ng babaeng hindi mo nakikilala kung saang-saang bar. At malamang magsiselos na ako nun. Ang sinasabi ko lang, nag-aaksaya ka ng pera para sa isang walang kwentang bagay. Kung hindi ka nakainom, huwag mo akong tatawagin. Kaya mo naman mag-drive eh. Itong pinapakita mo, siguradong hindi magugustuhan ng magulang mo. Nakita ko yan sa kwarto mo. Nahulog yata. Goodbye, don't cry and smile. 가슴 시리던 시간들 모두 다 보내줄 거야. So goodbye. Kung ginagawa mo to para layuan kita, hindi na kailangan. Nararamdaman ko to eh. 난 네가 At hindi ko naman ipinipilit sa'yo. need your love again. 또 그래왔듯이 아픈 상처와 슬픈 Iwasan mo ako. 기억가던 날 Hindi ka sasaya. 처음 본 그 순간에 난 2 pulis ang nadamay kay Oscar Lee. Hindi man lang nagdalawang isip yung pumatay. Skilled sa knife ang taong to. Wala kaming nakitang fingerprints sa hospital. Bukod dun sa medical team na nag-asikaso. Inisprayan niya ang hospital CCTV para malaya siya makakilos sa loob. The same method na ginawa sa Sayo incident. Pero nakakapagtaka. Nasa likod ko si Johnny Lee. Mukhang may iba pa tayo, hindi alam, attorney. Inspector Zhang, sundan mo lahat ng lakad ni Lee. Tell me if there's something suspicious. Yes, sir. Tita Susan! Nana, kumusta na? Okay lang po. Binila ko kayo ng Korean melons. Naisip ko po kayo na makita ko to. Kainin nyo, ha? Ikaw
Ikaw talaga, ang dami niyan eh. Tulungan mo akong kumain. Dapat nga sa'yo na to lahat eh. Wala na po akong kasama. Si Papa kasi nasa ospital pa rin po. Alam ko magigising din siya balang araw. 10 taon na siyang ganun ah. Tita Susan, wala po ba talaga kayong pamilya noon? Kahit po anak lang? Wala akong anak. Nana, nagugutom ka? Ipagluluto kita. Masasarapan ko pa kaya dito ka muna ha? Sige po. Tita! Tita Susan! Ano nangyayari? Naku! Ay, anong gagawin ko? Alam mo yung Blue Moon Foundation? Noong isang taon, nag-invest sila gamit yung buong fund nila. Kaya lang kalahati ang nalugi. Fund ng school? Kaya para makabawi, binago nila ang scholarship procedures at ibang rules nila sa school. Kaya nagkagulo eh. Teka, hindi ba sila na-audit? May tumatawag. Si Nana, sasagutin mo ba? Ayoko sagutin. Sagutin mo na! Hindi ko pa alam kung bakit tumatawag eh. Yes, hello? Hello, Johnny. Isinugod ko sa ospital si Tita. Nasa Seoul Hospital emergency room ako. Pumunta ka naman. Why should I? Dahil mama mo siya, huwag mo nang itanggi. Ay, ano ba? Johnny! Siya po yung guardian. Ano? Sino sinasabi mong guardian? Siya po yung anak. Ano ba? Buti dumating ka. Lumabas na kasi ang result. She has leukemia, cancer of the bone marrow. Noong isang araw ko pa siya sinabihin na magpa-ospital. Pero umuwi siya at hindi na bumalik dito. Kailangan niya ng immediate treatment ngayon. Most likely family members ang may matching bone marrow. Kaya we request na magpa-test ka. Ang sabi niya sa akin, wala daw siyang pamilya o kahit anak. Hindi ko alam kung anong relationship meron kayo. Pero ikaw ang anak niya, Johnny. Kaya kailangan mo magpa-test. Bakit ko naman gagawin? Iniwan niya ako noon. Sinabi ba niyo noon na kakailanganin niya ng anak? Si Tita Susan, inabandona ka nung bata ka? Yun bang dahilan kung bakit wala kang naging ina? Pero Johnny, hinahanap mo siya, di ba? Kaya nga tinatago mo ang picture niya eh. Kung galit ka, sabihin mo. Sisihin mo siya kung gusto mo. Kung ayaw mo siyang makita, di wag. Sabihin mo lang. Nandiyan na siya para iwasan mo pa. Meron ka ng ina, Johnny. Kung ayaw mo, desisyon mo yun. Hayaan mo siyang mawala. Nagagalit ka eh. Ano? Ayaw mo rin siyang mawala, di ba? Kaya nga, ipagamot na natin siya ngayon. Tulungan mo na siyang gumaling, please.
Give her your best room. Okay, sir. Dito nyo na lang i-charge. Okay. Ako to, attorney. Ako to, sir. Nandito ako sa ospital ngayon. May pina-admit siyang Susan Lee. Ano? Susan Lee? Leukemia? Alam na ni prosecutor. Nakakaamoy na sila. Yung alaga niya, palagi nakasunod kay Johnny. Alam kong hindi niya kamag-anak, pero siya sumasagot sa lahat ng gastos. Kung kamag-anak siya, hindi natin alam. Baka magpa-blood test siya. Mahina talaga siya. Hindi mo pa alam kung magpapa-blood test siya para maligtas ang babaeng yan, hindi ba? Pigilan mo siya. You will get a blood sample. It's an order. Pipigilan ko siya. Ituloy mo lang. Alam mo namang wala akong karapatang tumigil sa pagtatrabaho, hindi ba? Kunding sakit lang to eh. Hindi ako pwede dito. Lahat ng may sakit, kinakailangan magamot ng tama. Dahan-dahan ka naman magsalita. May sakit si tita eh. Ayoko lang na nakakaabala ko ng ibang tao. Kaya magpalakas kayo ng katawan. Kung magbabala kayong mahimatay ulit, siguruhin yung walang tao. Dahil wala naman kayong pamilya, sumunod na lang kayo. Johnny, ano ba? Tingin mo ba kung pauuwi namin kayo, makakampante kami sa lagay nyo? Sumunod na lang kayo sa mga doktor. Magpagaling kayo. Mukha lang pong galit si Johnny kanina pero hindi po siya galit sa inyo. Ang pangalan ni Professor Lee ay Johnny, hindi ba? Opo. Kainis! Johnny! Tama na, relax ka lang. Naiintindihan mo ba? Iniwan niya ako para mabuhay siya ng masaya. Iniwan niya ako para hindi siya mahirapan. Bakit ngayon may sakit siya? Bakit siya may sakit pagdating ko? Oo, alam ko yan. Magalit ka lang. Kung sumisigaw pa yan. Masama siya. Masama siyang ina. Ito mga batang to. Ano na? Walang pamilya si Susan Lee? Akala ko ba anak ka niya? Hindi niya ako anak. Nagkamali lang kayo. Kung ganun, magiging malaking problema yan. Dahil ang pasyente ay nangangailangan na agad ng bone marrow transplant. Kung wala siyang pamilya, maghahanap kami ng kamatch niya sa registry namin. Paano kung wala kayong makitang match? Worst case scenario, maghihintay ang pasyente na pwedeng kamatayan na niya. Malala ang kalagayan niya, kaya kailangan na agad. Kung ganun, pwede ba akong mag-donate sa kanya? Pwede yun. Basta magkamatch kayo. Kailangan lang magpa-blood test to check if both of your DNA will agree. Magpapa-blood test? Sir, din po sa kabila kayo kukunan ng dugo. Okay. Si Kapitan. Anong gagawin ko? Magpapa-blood test ka ngayon? Para iligtas ang babaeng nag-abandona sa'yo dahil nalaman mo lang na may sakit siyang leukemia. Ipapatransplant mo pa ba siya? Kung kailangan niya, gagawin ko. Sinong nagsabi niyan?
Hanggang hindi ko sinasabi kahit dulo ng buhok mo, hindi mo gagalawin. Hanggat hindi pa tapos ang plano ko, hindi mo magagawa ang gusto mo. Kahit inabandon na niya ako noon, magulang ko pa rin siya. Kapag namatay siya ngayon, hindi ko siya maisusumpa. Ililigtas mo siya para lang isumpa sa huli? Oras na magpa-blood test ka. Makikilala ka na nila. Katapusan na ng plano natin. Isang simpleng blood test lang yun. Paano nila malalamang ako ang City Hunter? Hanggang ngayon pala hindi mo pa rin alam na matagal ka nang minamanmanan ni Prosecutor Kim. Nakabuntot sa iyo ang isa niyang inspector dito. Hello? May tao ba dyan? Hello? Pabukas naman! Oh, naku, paano ba to? Hoy! Pinasusundan ka ni Prosecutor Kim hanggang dito. Sandali na lang at malalaman niya na ang relasyon mo kay Susan. Pero nandito ka't gusto mo pa rin siyang iligtas. Binabalaan kita. Hindi mo gagawin yan. Kung ayaw mong masira ang plano natin. Johnny, nandito si Kapitan. Ano sabi niya? Pinigilan niya ako magpa-blood test. Talaga? Okay. Di wag na. Marami pa naman donor na pwede, hindi ba? Mamamatay siya pag hindi ko ginawa. Sandali. Baka mamaya niya, ikamatay mo rin yan eh. Okay lang. Sumunod ka na lang sa kanya. Hoy, pabukas! Attorney, ano bang nangyari? Nasaan na si Lee? Ewan. Alam mo kung may makakakilala sa atin, isipin nilang type mo ako. Secured naman ako eh. Alam nilang iba ang gusto ko. Kung magdo-donate ka, pumila ka sa labas. Ha? Kasi may mga nakapili. Talaga? Aaminin ko ng dugo mo ang type ko sa'yo. Ah, hindi ko alam na vampire ka pala. Sana masaya ka naman dyan. Excuse me. I'm Prosecutor Kim at the Special Task Force. Nadala akong cooperation notice. Yung dugong nakuha niyo sa kanya kanina. Would you mind kung isosurrender niyo yan sa amin? Sandali lang, sir. Okay lang po yun sa inyo? Kailangan nila yun eh. Thank you. Dadaling ko to ngayon sa forensic lab. Bantayan mo siya. Yes, attorney. Ano ba naman? Hi, Inspector John! Agent Kim! Hello!
Kasama mo ang boss mo? Hindi eh. Kasi may tatanong sana akong kaso sa kanya eh. May nakita na kasi akong witness. Pwede bang next time na lang? Please lang, hingin ko na lang yung number niya. Kasi busy ako ngayon eh. Sige na, importante sa akin to eh. Pasensya ka na talaga ha. Number lang naman eh. Ay, Sige na, Inspector Jang. kasi... Anong balita? Ano? Hindi mo siya nasundan? Ganito na lang. Magpadala ka ng backup sa forensic lab. Namatay daw dahil sa kulto nila. Ilan nga itong dala namin eh. Tinawagan kami. Kasama ko rin yung nasa likod. O sige, salamat sir ha. Ay, sige na, naman ito. Ano yan? May bago na naman? Ha? Gagamitin ba to ng judge ngayon sa Supreme Court? Ano bang akala nila sa atin dito? Naghihintay ng utos nila? Bibigyan tayo ng sample tapos ikukumpare na agad doon sa dating sample? Sila kaya pagawin ko nito? Ay, ma'am naman. Hayaan nyo na. Sabi kasi, kailangan na raw nila agad yan eh. Hindi pwede. Hindi nila tayo utusan dito. Tuturuan ko sila ng leksyon ngayon. Tabi dyan! Sino ba si Prosecutor Kim, ha? Yes, it's me. Ikaw? Si Prosecutor Jiro Kim? Ako nga, miss. Alam kong rush ang request namin. Pagpasensya nyo na sana. Sobrang urgent ba ng kaso mo kaya ikaw nang nagdala dito? I'll do it as soon as possible. Irarush ko na to agad. Maghintay ka lang dito, ha? Yes, please. Ako nang bahala dito. Uunahin ko na to. I'll just wait here, miss. Sige, huwag kang aalis dito, ha? Grabe! Ang gwapo naman niya! Bagay na bagay kami! Nakita mo ba si Prosecutor? Nangungusap ang mga mata niya. Para akong natutunaw sa titig niya. Saktong-saktong katawan. Mukhang masarap siyang yumakap. Ay! Nakakabaliw siya! Ah! Kaya pagkatapos ng ginagawa natin, isunod na natin yung kanya,
Oh, mahal ko na siya. Tapos na to. Yung kay sir na. Okay, sige, kukunin ko lang. Miss, kamusta na? Honey, nainip ka na ba doon? Magkape kaya muna tayo. Okay lang ba? Oo, sasalang ko lang to. May kailangan ka, miss? Sabi kasi pumunta raw ako dito. Kamag-anak ka na namatay? Oo, sir. Si Mama. Okay, pumasok ka na.